kababayan, ano, bakit itong si Atty. Claire Castro ay hindi ito pinatawag ng NBI? Bakit hindi ito kinasuhan ng NBI? Malinaw na malinaw mga kababayan na itong si Atty. Claire Castro ay nagpapakalat ng napakatinding fake news. Pero bago tayo magpatuloy, babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, ngayon malinaw na sa atin na pinipili lang talaga yung mga kinakasuhan ng fake news. Kung didiis ka, mas mabilis kanilang kasuhan. Mas mabilis kanilang ipatawag sa NBI mga kababayan. Pero pag ikaw ay nasa administrasyon, ikaw ay tagapagsalita ng Malacanang mga kababayan, kahit magpapakalat ka man ng napakatinding fake news ay baliwala sa NBI. Hindi pinapatawag, no? Malinaw na malinaw yung sinabi ni dating Pangulong Duterte. Reduce ang presyo ng bigas sa halagang 7 piso mga kababayan. Pero yung sinabi ni Atty. Claire Castro sa kanyang vlog ay ibababa daw sa 7 piso kada kilo yung bigas. Hindi niya na ginamit mga kababayan yung salitang reduce. Abugada naman ito. Imposible naman na hindi niya alam mga kababayan kung ano ang ibig sabihin ng reduce. Pero pinapakalat niya sa kanyang vlog mga kababayan na si dating Pangulong Duterte ay nangako na ibaba sa 7 piso kada kilong bigas. O ngayon mga kababayan, sunog na naman siya kay Eden Santos, isa sa mga reporter ng NET 25. Magaling itong reporter na ito. Hindi talaga ito natatakot. Ilang bisis na nasupalpal itong si Atty. Claire Castro kay Eden Santos mga kababayan. At itong katanungan ni Eden Santos kay Atty. Claire Castro, panoorin nyo mga kababayan kung paano sumagot itong si Atty. Claire Castro. Klarong-klaro mga kababayan na isa ito sa mga talagang nagpapakalat ng matinding fake news. Kung si Mike Abe, inaaraw-araw itong si dating Pangulong Duterte at itong si Vice President Sara Duterte, ganon din itong si Atty. Claire Castro. Kung si Epifanio Labrador ay gumagawa ng kwentong mga kasinungalingan, mga kwentong kababalaghan mga kababayan, ito naman si Atty. Claire Castro, sinasabi ko na noon mga kababayan, na tingnan ninyo yung kanyang YouTube channel, walang ibang bukang bibig ito, kung hindi puro paninira kay dating Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte at sa lahat ng mga kalyado ng mga Duterte mga kababayan. Pero bakit hindi ito kinasuhan ng fake news? Bakit yung mga DDS lang ang pinapatawag sa TRICOM? Bakit itong babae na ito? Itong abogada na ito? Noon pa ito mga kababayan. Sinasabi ko na noon. Talagang nagpapakalat ito ng maling impormasyon. Ulitin ko lang, imposible naman na hindi niya alam kung anong sabihin, kung anong ibig sabihin ng i-reduce. Abogada ito. Alam niya mga kababayan na ang ibig sabihin ni dating Pangulong Duterte, bawasan yung kilo o kada kilo ng bigas ng 7 piso. Hindi sinabi, may reduce ba? Na yun talaga ang presyo? 7 pesos? Saan ka naman makakakita ng 7 pesos na bigas? Napakabugok mo naman, Atty. Claire Castro. Gusto mo lang talagang mambudol sa iyong mga subscriber. O sabihin na natin, yung talagang mga mahihina ang utak, hindi nakakaintindi kung anong ibig sabihin ng reduce. Talagang pinangahandalakan pa nitong si Atty. Claire Castro na nangako si dating Pangulong Duterte, ano ito? Nangako na ang bawat kilo ng bigas, kada kilo ng bigas ay 7 piso na lang. Nasaan yung 7 pisong kilong bigas? Talagang napaka sinungaling mo, Atty. Claire Castro. Ikaw talaga yung dahilan kung bakit mas bumaba pa ang trust and approval rating ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito na mga kababayan, huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Ito yung interview
o tanong ni Eden Santos ng Net 25 kay Atty. Claire Castro. Sunog na naman itong si Auntie Claire. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Yun na po. Doon po sa nabanggit ninyong 7 pisong baba ng Duterte administration, pwede po ba ninyong i-clarify yun kung talagang 7 piso, gagawin 7 piso kada kilo yung bigas that time, or yung sinasabi po ng dating Pangulo na reduce o bawasan lang ng 7 piso yung presyo po ng bigas? Nasa news na po yan. Maaari po niyong i-refer po ang news patungkol po dyan. So, malinaw po na reduce po yung nabanggit, pero kayo sabi ninyo sa inyong vlog po ba yun or whatever, yung 7 piso, sabi niyo pangako 7 piso at parang sort of ganun. Pwede po ba linawin lang natin yun para hindi naman na pagmula ng fake news? Sa vlog po ba? Napanood po sa Hindi po yata yun nabanggit sa press briefing. Opo, hindi po sa press briefing. Parang you're talking na pinapakita nyo pa yung SONA something ni PRRD. Para lang po magkaroon ng sa halip Hindi na... po yung pahayag ng Pangulo. Nandito po tayo sa ating press briefing. Tingnan nyo mga kababayan, nagmaang-maangan pa. Napapahiya ka lang, Atty. Claire Castro. Malinaw naman. Sa yung mga vlog, sa vlog mo na yan, na sinabi mo talaga, nanangako si dating Pangulong Duterte na gawin na 7 piso kada kilo yung bigas. O hindi mo masagot ng maayos, di ba? Sinungaling ka, nakakahiya ka, Atty. Claire Castro. Talaga naman, no? Sige, patuloy natin. Para ihayag po ang direktiba, announcements ng palasyo. Hindi po patungkol sa aking pag-vlog. Hindi pa nabanggit ko lang po yung vlog, Yusek, para lang po hindi malito. Then, pasensya na po, hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko outside from this press briefing. Kung ano man ang aking naging opinion personal, pag-usapan natin sa labas at hindi dito po. Hindi opinion yun, Atty. Claire Castro, paninira yun. Fake news yun. Iba yung opinion. Kaysa magsalita ka ng tawag nito mga kababayan, para bang pinaparating mo sa iyong mga taga-suporta na ito talaga yung pangako ni dating Pangulong Duterte na gawin na 7 piso kada kilo yung bigas. Pero malinaw sa sinabi ni dating Pangulong Duterte, reduce. O sa mga kababayan natin na sumusuporta o sumusubaybay kay Atty. Claire Castro, siguro ngayon mag-isip naman kayo. Huwag kayong maniwala sa abogada na yan. Dahil niluloko lang kayo. Alam naman niya mga kababayan kung anong ibig sabihin ng reduce. Pero gumagawa siya ng kwento, pinaparating sa inyo na yung ibig sabihin ng reduce ay nangako si dating Pangulong Duterte na gawing 7 piso kada kilong bigas. Yan ay pinakamalaking o napakalaking kasinungalingan. Napakatinding fake news yan, mga kababayan. Atty. Claire Castro, mahiya ka naman. Isa kang abogada. Nakakahiya yung ginawa mo. O ito, patuloy natin ito. Kasi po parang makaka-apekto rin po dun sa mga ng Pangulo na medyo iba yun. Po, Ms. Eden, kung ano po ang inyong pakay patungkol po dito. Inuulit ko po, ang aking pag-vlog ay wala pong kinalaman ang palasyo, ang Pangulo, at ang gobyerno. Let's move. Ay mga kababayan, kaya nga kinuha itong si Atty. Claire Castro ng Malacanang. Dahil alam ng Malacanang, mga kababayan, na ang tinitira talaga nito ay yung mga Duterte at mga kalyado ni dating Pangulong Duterte. Tapos sabihin mo na yung Malacanang walang alam sa pagbablog mo. Ibig sabihin, ginagamit mo yung social media account mo para gumawa ka ng kwento na kasiraan ng iba? O may nag-utos ba sa'yo na gawin mo yan? Malamang mga kababayan. O sa mga nagtatanong, ano ba yung sinabi ni Atty. Claire Castro? Hindi namin napanood yun, yung sinabi niya. O ito mga kababayan, mula ito sa kanyang YouTube channel.
O, naghagilap tayo. Hindi tayo pumunta sa kanyang YouTube channel. Baka mamaya, makapiret tayo. Naghagilap tayo kung saan-saan. Ito, may video tayo na napakaikli. O, panoorin natin ito. Move on. Oh. Sige, tingnan natin mga kaklira. Tingnan Tingnan natin. Pakita ko na to. O, sige ha. Pangako, 20 pesos. Ito, ano kaya ito? Okay. Ito dati ang sinabi, mga kaklira. Oh, sige. Ay, sorry. In importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to 7 pesos. Oh. Kaya mo ginawa yung batas, rice certification law to eh. Para yung gusto mong 7 pesos na kada kilo Ano yan? ay mangyari ha. 7 pesos per kilo rice then after. Okay, yan ha. Yan, 2 years ha. 2 years ha. Nangako 7 pesos per kilo na bigas ha. Oh, anong sasabi ha? Oh. To show proof, the former Mindanao Development Authority chair posted a video of the current rice prices ranging between 40 kilo to 70 per kilo. Baka grabe naman mga kababayan. Ano ba ito? Nangako daw, 7 pesos kada kilo yung bigas. Malinaw na malinaw, reduce to 7 pesos per kilo. Nagmaang-maangan ka, Atty. Claire Castro. Isa kang napakalaking sinungaling. Gumagawa ka ng fake news. Ito yung napakatinding fake news, mga kababayan. Grabe, sobra. Hindi ka ba nahiya sa mga nakakapanood nito? Hindi ka na yata tinatabla ng hiya, Atty. Claire Castro? Patuloy natin ito. At mamaya, ulitin natin yung mga sinasabi ni dating Pangulong Duterte sa kanyang suna. Ito, sige, patuloy natin ito. When he visited a market in Iloilo. O paano? Ano masasabing murang bigas sa panahon ni dating Pangulong Duterte? 7 pesos. Rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to 7 pesos Ayan ha. per kilo. Reduce the price of rice by up to 7 pesos. Reduce the price of rice by up to 7 pesos. Malinaw na malinaw yung sinabi ni dating Pangulong Duterte na reduce the price up to o by up to 7 pesos per kilo. Walang sinabi na gawin nating 7 pesos kada kilo yung bigas. Ang sinabi, reduce, mga kababayan, malinaw na malinaw. Pero si Atty. Claire Castro, pinangahalandakan niya, mga kababayan, na nangako si dating Pangulong Duterte na 7 piso kada kilo yung bigas. Tinanggal niya yung reduce, mga kababayan. Malinaw na isang pangluloko. Isang tawag nito, mga kababayan, yung tawag nito yung gagawin kang ano bang tawag nito? Panglilin lang, mga kababayan. Panglilin lang. Ginagawa ni Atty. Claire Castro, nililin lang niya yung kanyang mga supporters. At yung mga nakakapanood sa kanya, baka maniwala. Pero Atty. Claire Castro, alam mo naman yung mga Pilipino ngayon, mga matatalino na, hindi katulad noon na kung anong sinasabi ng mga tao na nasa matataas na posisyon, yung iba talagang naniniwala. Pero ngayon, alam na namin kung anong kalakaran. Alam na ng ating mga kababayan. Kaya ikaw, Atty. Claire Castro, ikaw dapat pinapatawag ka sa NBI. Kung magkaroon man ulit ng TRICOM, dapat ikaw yung number 1 na ipapatawag. At dapat i-cite in contempt ka. Dahil malinaw na nagsisinungaling ka. Nagpapakalat ka ng napakatinding fake news. Mabuti na lang itong reporter ng Net 25 ay napakagaling nito.
Lagi kang sunog kay Eden Santos. O yan ang ano, dito lang muna. Tapos ko tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo, mag-shoutout tayo kay, tika lang ha. Shoutout tayo kay Leonila Halili, shoutout sa iyo idol. Amski Pardillo, shoutout. Joy Ortiga, shoutout. Ria Tutul, shoutout. Kay Guillermo Cipris, shoutout. Shoutout na rin kay Limuel Di Castro, shoutout na rin kay Paterio Sigi, shoutout kay Noel Di Guzman, idol, shoutout. Shoutout kay Carl ha, shoutout naman kay Ronald Madiraso, shoutout na rin kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Edisa Borbi, kay Ma'am Bergie Verhel Di Diyos ng Pulilan, Bulacan, Sardi Ramirez, shoutout sa Summit Trabajada Cooper ng Boracay, at kay Conrado Minjula, at kay Imelda Pascual, idol, shoutout ha, Imelda Pascual, at kay Emmanuel Elerio, at kay Panilo Sare Sandi Itawan, at kay Binuki TV. Yun ang dito na lang muna, at once again, this is Ronde TV, mo ingat ang lahat. God save the Philippines.